Nang matagumpay akong mag-cultivate at mabuo ang foundation, lumitaw ang isang gintong marka sa aking noo at nagpakita ang mga pambihirang pangyayari sa kalangitan. Ito'y tulad ng nabasa ko sa libro. Ang Thunder Tribulation ay nagdulot ng pagdating ng immortality. Si second brother ay hindi niya nagsinungaling sa akin. Immortal. Dumating ang immortal upang makain ako sa taas ng immortalidad. Ako ang pinuno ng Chuan Yusek. Young Master Shao, taglay mo ang Chaos Spiritual Root. Angin sa pamamagitan ng pagpasok sa aking Chuan Yusek, maaari mong baguhin ang iyong kapalaran at makamit ang immortalidad. Nais kong sumali. Pakisundo ninyo ako sa landas ng immortalidad. Bibigyan kita ng 2 araw upang ayusin ang iyong mga makamundong gawain. Saka ka na sumunod sa akin paakyat ng bundok. Maraming salamat, sect leader. Aalis na ako. Cut. Pack up. Atensyon lahat NG departments. Bukas, ang Spirit Spring Scene. Asul na LED lights. Kahapong pulang-pula. Parang dugo ang itsura. Lighting team, kulang SA Spiritual Energy. Palakazin, okay? Magaling ang trabaho ngayon, mga bro. Westwind. Tanga BAKO Pyro Team, ang lead na explosive. Ang lakas ng buga. Muntik na may mangyari. Alam nyo ba yun? Kung hindi nyo kaya, umalis na kayo. Mahing listo. Hoy, ibaba niyo ako. Hoy, second young master. Nahuli na ang kapatid Montag. Bukas, turuan ko na siya mag-meditate. Walang problema. Madaling mauto ang tulad niyang palabasa ng fantasy novels. Siguradong mahuhuli. May talento talaga ako sa cultivation. Nagawa ko na ang aking foundation. At napansin pa ako ng isang immortal. Sinabi ng immortal, kaya ako sa immortal para mag-cultivate. Talaga? Subukan mo nga kung magising na si Papa. CJ, Gagawa ako ng isang cultivation scam. Pa sa kapatid ko. Isang perpektong scam. Magano? Second young master. Kailangan ko lang ng 3 milyon lang. Gagawin kong perpekto. Para talagang maniwala siyang nagkukultivate siya. Ikaw na ang bahala. Talagang tanga. Pero mas mabuti na rin. Kung hindi siya ganito kadaling lokohin, paano ko siya ilalayo? SA family business, paano ako magkakaroon ng pagkakataon na kontrolin ang pamilya Xiao? At unti-unting makuha ang lahat ng kayamanan? Nabigo na naman. Mukhang mahina pa rin ang aking cultivation. Napakahina pa. Kuya, dahil may pagkakataon ka sa Panginoong Bakala, dapat mong samantalahin ito na maayos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam mo, nasa sa bahay. Tama ka, tatay natin ay nakakumana ng 3 taon. At ikaw ang bahala sa mga gawain ng kumpanya. Hindi naman ito nagmamadali pero huwag kang mag-alala. Sa pag-akyat ko sa bundok ngayon, may gabay ang ilang guro. Sisiguraduhin kong magsasanay ako ng maayos. At babalik ako sa lalong madaling panahon. Kuya, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kumpanya. Ang mga negosyo ng pamilya Xiao, alagaan ko ng maayos. Halika, ihahatid kita. Salamat sa hirap, bunso. Tara na. Hindi ba't maluha ang sakit ni Lolo Chow? 3 taon na siyang nakakoma. Bakit biglang namula-mula ang mukha niya? Tumayo Zia. Dr. Wang, halika agad. Himala sa medisina ang nangyari. Maya-maya, darating ang tangang kuya ko para magpakilalang estudyante. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, pangalawang Ginoo. Mabuti. Nga pala. Yung mga ekstrang artista, kabisado na ba nila ang mga alituntunin ng isang kultivator? Huwag kang mag-alala pangalawang Ginoo. Lahat sila ay kabisado na. Bawat extra ay personal kong pinili. Magaling silang umarte, walang duda. Tunay na immersive ang pagiging kultivator. Pa hindi niya mahalata ang kahit anong pagkakamali. Hahaha, ay. Hoy, lahat ng departamento. Handa na, darating na siya. Talaga bang manloloko tayo? Parang hindi ako komportable. May utang tayong 80,000.
Ipinangako ng pangalawang Ginoo na bibigyan tayo ng bahay. Pero, Tama na, tigilan Montag na. Makinig kayong lahat. Pagdating and I Xiao Lingchen. Sundin ang script, walang dapat magkamali. Kapag may nagkamali, bawas sa bayad, narinig nyo? Opo. Ay, bakit pwedeng gamitin ang navigation app sa bundok ng mga immortal? Ay save mo. Hindi ba't dapat nasa gitna ito ng malalim na gubat na walang tao? Huwag nating bigyan siya ng oras para mag-isip. 3, 2, 1, action. Props. Kitlat. Ito ay tribulasyon ng kidlat. Si Senior Zhao ay akyat na sa langit. Wow! Master, tamang-tama ang pagdating mo ngayon. May isang estudyante tayong akyat sa langit. Kung magsasanay ka ng mabuti. Balang araw, magiging katulad mo rin siya. Ang kapalaan ko ay nasa akin, hindi sa langit. Wu, paalam sa pag-akyat mo sa langit, Senior. Talaga palang totoong makakalipad kapag nag-cultivate ka. Kung magsisikap ako kapag nagtagumpay ako sa pag-cultivate, hindi lang gagaling ang tatay ko, pati na rin ang buong pamilya, ay makakapamuhay sa celestial realm. Siyempre, sa iyong talento sa pag-cultivate. Basta sumali ka sa aming Tsuanyu Sek, mga simpleng bagay lang ito. Estudyante Silent Chen, nais sumali sa sect at susundin ang lahat ng utos ng punong sect. Tumayo ka. Kapag naubos mo na ang seremonyal na tsaa, ikaw na ay magiging. Ina Disciple engeg so Anyu Sekt. Ang galing mo pala. Tara, Kamera, Kuhan ang Taza, Zoom in, Ayos. Naku. May advertisement sa tasa. Huwag mo siyang payagang hawakan. Ano ba? Ang tsaa na ito ay special na heart cleansing tea ng sect. Dapat ihanda gamit ang tubig mula sa spiritual spring. At kailangan. Ng 49 araw bago mainom. Paano mo nagawang gamitin ang ordinaryong lalagyan? Alizin Montag. Akala ko ba Suanyu JD Cup ang gagamitin? Ay, Lingchen, kami na nag-cultivate ay hindi mahigpit sa maliliit na bagay. Dapat nating iwanan ang mga komplikadong mundanong alituntunin. Ito ang unang. Aal na ituturo ko sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ay, naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ng master ay kami na nag-cultivate ay dapat lumagpas sa ordinaryo, hindi dapat maging masyadong mahigpit. Sa anyo ng mga bagay, kundi sa tunay na layunin at pagtuklas. Tama iyan. Napansin kong mataas ang iyong pangunawa, kaya simula ngayon. Ang iyong senior sister ang gagabay sa iyo. Bukas, dadalhin ka namin sa spiritual spring para sa purification. Buti na lang naayos ni Lao Xiao, okay lang. Nga, tama. Senior sister, Magaling. King Ya. wow. Si Kinyaw ay ang banal na dalaga ng sek, napakataas ng cultivation. Madalas siyang nagre-retreat sa spiritual spring. Simula ngayon, siya ang magiging gabay mo sa iyong immortal path. senior sister, okay ka lang ba? kanina, habang ginagamit ang trading snow without trace na haluan, nang mundanong dumi ang aking spiritual veins. Pero senior sister, Ang iyong accessories ay kumikinang. Ito ay sikretong singsing ng eskwela para sa pag-akit ng espiritu. Pwede itong tipunin ang enerhiya ng kalikasan. Tigilan mo ang kakulitan, sumama ka sa akin. Guro, Cut. PA Paumanhin. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nag-utos sa iyo na lagyan ng smartwatch ang bida? Ha? Pwede bang effort naman kayo?
Ito na ba ang maalamat na batis ng espiritu? Alaynan, Pero parang hindi ko naramdaman. Ang masaganang enerhiya ng espiritu. dahil hindi mo pa nadarama ang ugat ng espiritu. Dito ka muna magsanay ng mabuti. Kapag nagtagumpay ka sa pagsasanay, natural mong mararamdaman ito. Naiintindihan ko na, salamat ate. Alaynan, Okay naman, kahit may kanting problema. Pero sa kabuuan ay maayos naman. Ituloy lang natin ito. Hayaan nating ang kuya ko ay patuloy na magsanay sa bundok na ito. Babalik ako para ilipat ang mga ari-arian. Huwag kang mag-alala, pangalawang Ginoo. Nakabalangkas na tayo ngayon, basta susundin natin ang script. Walang magiging problema. Ha? Ingat po, pangalawang Ginoo. Eight. Ano? Hindi sapat ang puti ng usok ng batis. Ayon sa libro, ang enerhiya ng batis dapat ay parang gatas ang itsura. Ito. Kailangan ng oras para magtipon ang enerhiya. Hindi pa ito ang pinakamalakas na yugto, hintayin lang natin. Ay, Dagdagan ng gatas. Props team, magdagdag kayo ng gatas ngayon din. puting gatas na ang usok. Mukhang ngayon na. Ang pinakamalakas na yugto ng enerhiya. Eight. Ano na naman? Ano to? Wala namang hangin. Bakit ang bilis mawala ng dry ice? Ate, parang nararamdaman kong lahat ng enerhiya sa paligid ay nasa akin na. Hoy! Mawawala na ang dry ice, bilisan nyo ang power. Dagdagan nyo ang usok, baka mabuko tayo. Bakit nasira ang dry ice machine? Aray! Gamitin na lang muna ang fog system. Bilisan niyo. Bakit nasira ang makina? Ate, parang naririnig ko ang tunog ng makina. Nasa ilalim. Ha? Ito ay senyales ng pagsasama ng lupa at apoy. Ang batis ay konektado sa ugat ng apoy sa ilalim ng lupa. Tanging ang tao walang iniisip na iba. Para marinig. Ganun pala, senior, naintindihan ko na. Mabuti naman kung naintindihan mo. Senior. Kagabi, parang may naisip ako. Pero bakit ngayon parang wala namang? Ay, Sige na. Ang landas ng pagsasanay ay unti-unting pag-unlad, hindi madali. Ang tagumpay, dapat unti-unting pagbutihin ang pundasyon. Tara, ngayon, dadalhin kita sa ibang lugar para magsanay. Ay, Ling Chen, kamusta ang pagsasanay mo kahapon? po, master. Walang nangyari. Normal lang na walang nangyari. Ikaf lang ang tanga. Na naniniwala na may totoong pagiging immortal. Sa landas ng pagiging immortal, huwag mag-ambisyon ng labis. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngayon, ipapagawa ko sa iyong senior na turuan ka ng bagong mahika. Ang mahika ng pagpapalipad ng espada. naalala ko sa Taig Suksianlu, Kabanata 39, ika-4 na bahagi. Sinabi na napakalakas ng mahika ng pagpapalipad ng espada. Gusto kong matuto. Qing Yao. Ang mahalaga sa pagpapalipad ng espada. Gamitin ang chi upang kontrolin ang espada. Upang makontrol ang espada, kailangan munang pag-isipin ang espada, hinlalaki. Hindi pangalan, ikatlong kasukasuan. Ibaba ang chai sa tiyan, isipin na ang espada ay may kaluluwa. Konektado sa isip. Parang hawak ang manibela. Ay, Hindi. Parang sa Taik Suksianlu ang pambugbog ng demonyo. Pagkatapos, prompter.
Bahagyang baluktot ang siko, magkasabay ang baywang at hita. Ito ang walang baka sa niebe. Kasabay na espada, isang espada, ang siyam na rehiyon ay malamig. Handa ka na, BA? Tingnan mo ang galaw ni Kinyaw mamaya. Laging handang humila ng espada at lumipad. Tandaan ng estudyante. Ipapakita ko sa iyo ng isang beses. CJ, Hila. wow. Ang galing talaga. Tara, subukan mo. Ako, Hinalaki sa hindi pangalan, ikatlong kasukasuan, ibaba ang chai sa tiyan. Isipin na ang espada ay may kaluluwa, konektado sa aking isip, bahagyang baluktot ang siko. magkasabay ang baywang at hita. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako ng bigay. Huwag magmadali, unang hakbang ay sanayin ang pakiramdam sa espada. Pag-practice ng 10 o 8 taon, natural na magtatagumpay. Ganoon katagal. Hindi na abot ang ama ko. Madali lang para kay ate. Guro, wala ba talaga akong talento? Baba na lang ako at magmana ng ari-arian. Hindi pwede, hindi na siya magpapakabanal. Hindi ba't babalik siya para makipag-agawan sa pangalawang ginoo? Panatilihin mo siya. Hindi mo ba naalala ang iyong pangarap? Bukod sa pagpapakabanal, ano pa ang magagawa mo? Ano ka, PA? Ano ka, PA talaga? Pag-uwi, maaari kong manahin ang 12-12 ng gusali. Daang-daang kumpanya at ilang daang milyong pisong pera. Ganito, subukan Montag ulit, baka sakali. Magtagumpay. Subukan mo ulit. Oo. Direk. Pakikisama muna sa bata. Pakikisama muna. Subukan, baka magtagumpay. Huwag kang matakot, subukan mo. CJ, Subukan ko ulit. tumayo. Hilahin. Talagang nagtagumpay. Tingnan mo, nagtagumpay ka. May talento ka talaga. Huwag mong basta-bastang isuko ang sarili mo. Tara, estudyante, may inihanda akong espiritual na bigas para sa iyo. Salamat po, guro. Ate, sila po. Noong huli kang nag-practice sa banal na bukal, may nakuha kang benepisyo ngayon. Mag-practice ka ulit doon. At una na ako, ate. Naiintindihan ko. Ngayon, sana wala ng problema. Ang tanga nito. Seryoso naman sa pag-practice. Kung ganito lang ang paraan para makakuha ng espiritual na enerhiya, para saan pa ang siyensya? Nasira ang free ice machine. Ano? Ate, parang nararamdaman ko na ang espiritual na ugat. Direk. Pag-usapan natin ang eksena bukas. Ano ba yung tinitingnan mo? Multo. Hindi naman ito ang sinasanay natin sa. Hindi ito sa layos na biso. Yung exude Bakit ito kumikinang? Malaki yung golden figure sa likod niya. Wala ito sa script Sabihin nyo, sino sa inyo ang nagdagdag ng eksena ng palihim? Lights, nagbukas ba kayo ng special effects light? Hindi Cold white LED lang gamit namin sa spiritual spring scene. 30 watts lang ang power. Imposibleng makagawa ng ganyang golden light. Huy, Direk, tingnan Montag. Kumikinang yung golden mark sa dibdib niya. Makoy lang, yan sigurado. Sobra lang, yang gold powder, nadikit lang. Makeup, effects. Naglagay ba kayo ng fluorescent material sa golden mark? Hindi po, Derek. Wala kaming ginawa. Ordinaryong gold foil sticker lang ang gamit namin. Bilang sa dudusa siya na sarili mo. Sino ang makakapagsabi sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari dito?
Direk, Sandali lang, Huwag ka muna magpanik. Tingnan mo ito. Journey to Immortality, Chapter 37. Awakening of Spiritual Roots. Basahin mo dito, lunukin ang liwanag, saluhin ang hamog, tipunin ang ki, maging bahaywod, lilitaw ang dharma form. Hindi BA. Baka naman may natuklasan talaga siyang. Misteryosong bagay. Bobo Sia, Bobo Karin. Hindi Montag BA Alarm, Jung Fiction. Kung hindi ka bobo, ano ang paliwanag mo? Direk, baka kagabi noong nagtitest tayo. Naiwan yung malakas na ilaw. Kaya nag-refract yung liwanag sa surface ng spiritual spring. Hindi talaga to spiritual energy. Sabi ko na nga ba Paano magiging immortal ang ordinaryong tao? Siyempre SA equipment lang yan. sa ilaw ang problema, di ba? Oo. Hoy, tingnan niyo, Tongba Tank 2, yang pastor niya SA pa kultivate. Eksakto sa libro. Ginawa lang nitong tangang, yung libro bilang textbook. Ayos. Si. Bilisan natin. Ipapatuloy ni Kinyaw yung pagtuturo ng Peking Cultivation Method. Tapos patagalin natin siya ng 3 buwan hanggang sa matapos ni Second Young Master. Ilipat Young Family Assets. Tapos ibunyag natin yung scam. Paalisin na natin siya sa bundok, May ano ba sa mukha ko? Wala. Si Xiao Shidi, hindi mo ba napapansin noong nagko-cultivate ka? May kakaiba ba? Kakaiba? Wala naman, okay naman ang pakiramdam ko. Lumakas talaga ang power ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ba tataas? Ikaw na nagpa-practice. Nakabuo ka na ng dharma form. Kahit lighting effects lang, nakakatakot pa rin yun, no? Pero kung may maliman sa tingin ko. Sa loob ng spiritual spring may mainit na daloy. Umakyat sa aking binti. Sa mainit na daloy na ito may amoy ng gatas. Iyon ay Earth Milk Essence na likas sa Spiritual Spring, napakabisa. Ganun pala. Ngayon, mga ilaw, dapat maging maingat. Anong nangyari noong nakaraan? Limitado sa 5 katao. Tingnan ng crew kung anong nangyari. Huwag patagalin ang shooting. Ano NG ginagawa niyo? Nagsushoot tayo. Huwag niyo isipin na hindi namin kayo mahahanap kahit nagtago kayo sa bundok. Nasan si Ju daran? Palabasin niyo. Ngayon, kung hindi kayo magbabayad, o sisirain namin ang lugar na ito, hanapin agad si Lao Zhao. Huwag hayang siraan yang set. Si. Master, may problema. Anong nangyari at nagkakagulo kayo? Ano NG nangyari? Direk, may idadagdag ba na eksena? Walang nag-inform sa akin. Kuya Zhao, may mga naghahabol ng utang sa labas. Sabi nila kung hindi ka magbabayad, sisirain nila ang lugar na ito. Sinabi ng Derek na huwag mong hayaang pumunta si Senior Chiao. At mag-isip ka agad ng paraan para mapaalis sila. Master, may problema ba? Kasama rin ako ng Mystic Sect, pwede akong tumulong. Hindi ito malaking bagay. Bago ka pa lang sa pagsasanay. Kulang pa ang iyong kakayahan. Manatili ka muna sa loob at magsanay ng dahan-dahan. Ching Yao. Oo. Tara, bilisan Montag. Ay naku. Sakay na, pag-usapan natin na maayos, huwag ka na magkunwari. Noong nakaraang buwan, sabi mo mag-ipon ka ng pera. Nasaan ang pera? Nagpe-play ka ng role? Ang galing mo talaga, matanda. Babayaran Karin. Bigyan mo pa kami ng ilang araw. Ilang bises na naming pinapalugit. Ngayon, kailangan mo magbigay ng solusyon. Kung hindi, huwag mong sisihin kung anong gawin namin. Sinusubukan talaga namin maghanap ng paraan para makapag-ipon. Bigyan mo pa kami ng konting oras.
Matagal nang sinabi ni Young Master, huwag na dapat mong samahan siya ng isang buwan. Pinal na ang utang, ikaw mismo ang ayaw pumayag. Imposible, hindi ako papayag. Huwag kang magalit kung ganito. Tol, dalhin niyo siya. Huy, layas. Ano ba yan? Gusto mong makialam? Tingnan Montag nga kung sino ka. Umarang ka is akin? Ingat ka sa buhay Montag. Tara na, mga tol. Nasa gitna ng shooting, tumakas ang bida. Huy, ano bang nangyayari? Inuyog ang bida sa liwanag ng araw. Umalis na. Direk, ninakaw ang anak ko. Oo, nakita ko lahat. Tumawag na tayo ng pulis. Tika. Lau Zhao, huwag tayong tumawag ng pulis. Kapag nagpulis tayo, mabubuking ang baking scheme natin. Sayang ang effort ng lahat. Walang kwenta na talaga. San, tune kang walang kwenta. Sa totoo lang, bahala ka kung itutuloy mo yung pelikula mo. Ayaw ko ng umarte. Ninakaw ang anak ko. Ayaw mong magpulis ako. Lau Zhao, huwag kang magalit. Kumalma ka. Marami namang tumutulong mag-isip ng paraan. Ano ka? Mga walang kwentang salita. Kapag nag-isip ka pa, Lolo na ako. hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Huy, May naisip na ako, Lao Ju. May naisip na kung paan. May naisip ako ngayon ng isang paan. Na hindi mabubuking at may liligtas ang anak mo. anong paraan? Dagdagan natin ng eksena. Sa ganitong sitwasyon, niloloko mo ba ako? Anong niloloko? Wala yun. Xiao Ling Chen yun, Lao Ju. Isipin Montag. Xiao Ling Chen, Ang panganay na anak ng Chiao Corporation. Kahit na medyo tanga siya, pero sa legal o illegal. Sino ang hindi magbibigay ng respeto sa kanya? Sa oras na yon, bilang leader ng grupo, magbigay ka lang ng misyon sa kanya. Ipasagip niya lang si King Yao, tapos na. oo nga. Mataas ang estado ni Chiao, at madali ring lokohin. Basta kontrolado natin ang script, siguradong. Hindi mabubuking. Uy, wala na tayong oras para magsulat ng script. Halika. Lapit kayong lahat. Maghanda-handa mamaya. Sa ganitong sitwasyon, improvisasyon na lang talaga. Heto ang IDs. Mamaya, kayong dalawa ang magharang. Kayong tatlo. Master, yung mukha mo. Hi. Nasaan si senior sister? Ang iyong senior sister ay dinukot ng isang grupo mula sa Hiwansek na nagkukunwaring mga ordinaryong tao. Dinukot. Ha? Sila. Gusto nilang kunin ang Sacred Maiden bloodline ng senior sister mo para buhayin ang Demon Lord. Pagkatapos ng 3 araw, full moon na. Kasalanan ko, huli na. Ang senior sister mo ay gagawing cultivation furnace. Hehuan Sect. Ito ay eksaktong katulad ng nakasulat sa Taitsuk Sianlu, Kabanata 109. Ika-5 linya. Master, huwag kang mag-alala. Bababa ko agad ng bundok. Hindi ko hahayaan silang magtagumpay. Ling Chen. Huwag. Mahina PA ang Kultivation Montag. Bakit hindi mo ginawa ito noon pa? Matagal nang gusto ka ni Young Master Wang. Kailangan ng operasyon ng nanay mo, 800,000. Agad niyang ipinahiram sa inyo nang walang pag-atubili. Ngayon, hindi mo na mababayaran. Ano naman kung isang buwan kang sasama kay Young Master Wang? Pwe, kayong mga hamak na tao. Mamamatay ako pero hindi ako susuko sa inyo. Utang ay dapat bayaran, natural lang. Payo ko sa iyo, huwag ka nang lumaban, sumunod ka na lang sa akin. Ang utang na ito, Tapos na. makinig kayo, bantayan ninyo ang pinto. Kahit langaw, huwag ninyong papapasukin. Baka masira ang plano ko. Naiintindihan ninyo? Young Master Wang, huwag kayong mag-alala. Naayos ko na lahat. Walang makakagambala. SA inyo. Narinig ninyo? Tara, bantayan natin. Naka-traditional costume pa. Alam kong gusto mo ng iba. Huwag kang lalapit. Tapos na. Sino ang kilala kay Young Master Chiao? Paano siya makakapasok? Yang Young Master Wang, sandali lang. Hindi ko na matiis. Sure. Ang mga demonic cultivators ng Hehuan Sect, bagamat mukhang ordinaryong tao, ay may malakas na kapangyarihan. Nakasimula ko pa lang sa cultivation. Hindi ako pwedeng pumasok ng basta-basta. Yun may ideya ako. Naalala ko sa Taitsuk Sianlu, Kabanata 88.
May nabanggit na stealth steps. Kung matutunan ko ito, Lene, Si. ayon sa libro, kapag gumagawa ng hand seals, isipin mong nagiging isa ka sa hangin. Ano ba yan? Itinuro mo ba sa kanya ang invisibility technique kasama ni Kinyaw? Bala naman. Yan ang script pagkatapos ng 7 araw. Sandali. Tingnan Montag. Hindi kaya sinusundan niya lang yung nobela? Nag-aral ngayon? Hindi ba't ito ay nobela lang? Ayon sa nobela, dapat successful na ako, di ba? Invisible na ako ngayon. Bahala na. Hindi kaya akala nitong tanga, talagang nagawa niya? Ha? Anong gagawin natin? Bilisan Montag, sabihin Montag. Huwag kang magpanik, tika muna. Anong tika? Anong ginagawa mo? Tawagan Montag, SI Second Young Master. Mawawala na ang plano. Hindi ba importante ang anak ko? May signal na. Hala, Second Young Master. May malaking problema. Ano? Meron pa bang ganitong magandang pangyayari? May problema? Mas maganda kung may problema. Kung sakaling may mangyari sa kanya. Makakakuha ako ng lehitimong karapatan bilang tagapagmana. Makinig kayong lahat. Walang dapat tumulong sa kanya. Zeno? Nakikita nila ako. Baka hindi successful ang invisibility ko. Baka nagkamali lang ako kanina? Wow! Yun pala, ang susi sa invisible steps ay hindi sa hand gestures, kundi sa paniniwala. Sumigaf ka na. Kahit anong gawin mo, walang sasaklolo sa'yo. Bitawan mo. Tigilan mo yan. Zeno ka? Paano ka nakapasok? Ako ang principal disciple ng Swan Sect. Huwag mong gagalawin ang senior sister ko. Lahat ng Earth Escape Talisman sa buong bundok, hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Xuan Yu Sect? Principal disciple pa? Ha? Nalulunod ka na ba sa mga nobelang binabasa mo? Ang Zuot Montag. Parang naglalaro lang kayo ng bahay-bahayan. Siya Oling Shen, bakit ka nandito? Senior sister. Xia Oling Chen. Ang pamilya Chiao ay sadyang makapangyarihan. Kalahati ng lungsod ay yayanigin kapag sila'y kumilos. Sayang lang ang tagapagmana ng Chiao family. Sieg Xia Oling Chen, Isa Lang Ziyang. Uli lang nalulong sa cultivation. Kahit ganon. Hindi mo dapat ginagalit. Ikaw SI Shaoling Chen? Tama. Ako si Xiaoling Chen ng Swan Yu Sect. Ngayon, papatayin ko ang evil cultivator ng Hehuan Sect na ito. Oy, Kuya. Misunderstanding line 2, Kuya. Isa lang akong nagpapautang. Walang kinalaman sa anumang Happy Union Sect. Ang bilis ng mga hakbang mo. Ang galing mo na, nasa pinakamataas na antas ka na. Mukhang matinding labanan ito. Huwag kang mag-alala, senior sister. Kahit mamatay si Lin Chen, patayin natin siya rito. Huwag kang masyadong mapang-api. Sasabihin ko sa'yo. Ling Shen, huwag mo habulin. Ang mga natutunan mo ay kailan pala. Huwag kang mag-alala, senior sister. Kapag natapos ko sila, sasaklolo ako sa'yo. Kahit anak ka ng pamilya Chiao, Hindi ka pwedeng mang-api ng ganito. Sedge, bagbugin natin siya. Ano ba, tu? Ang lakas en Gebertank, tu. Ano ba yan? Hindi ba peke ang kultivasyon niya? hindi ako naniniwalang hindi natin siya kayang talunin. Anak mayaman, tumayo ka. Sino man ang makakapigil sa kanya, bibigyan ko ng 1,000,000. Impossible, tu. Young Master Wang, tot immortal Arts ang Alarm in Gebertank, tu. Totoong immortal na siya. Kahit immortal siya,
Hindi ko naniniwala na kayang pigilan ng kotse. Patayin natin siya. Hindi ako naniniwala na ganito siya katapang. Maximum capacity, 5 persons. AO Activo RUS. RUS. Maximum capacity, 5 persons. Mali ako. Totoong immortal siya. Hindi na ako ulit. Hindi na ako magkakagulo pa. Takbo na. Nananaginip ba ako? Tulong. Laoju, 500x25. Nakakamali ba ako? 500x25. Bakit sila nagpapanik? Hindi ko alam. Akla ko. Si Xiaoling Chen ang dinala palabas. Oo nga. King Ya, Master. ayos ka lang? Ah, Master, sino ito? Ito ay, Ako ay kaibigan ng iyong master sa Mortal World. Pamilyar siya dito. Kaya dinala ko siya para hanapin ka. Ah. Oo, ganon ga. Ah, ganun ba? Salamat, salamat. Pero tapos na ang problema. Tanong ka ulang, kanina mag-isa ka lang ba? Ayun, ginawa ko ng lahat ayon sa itinuro sa akin ng aking guro, mga mahika. Una, ginamit ko ang mahika ng pagiging invisible. Ako. Naglakad ako ng palabas ng mayabang, tapos ginamit ko ang Soul Splitter Slash, hinabol ko yung lighter ng Hehuan Sect. Nagkaisa sila, gustong sabay-sabay akong atakihin. Ginamit pa nila yung magic artifact na nagmukhang kotse para bantayin ako. Pero ako lang mag-isa, tinalo ko silang lahat. King Ya, Lieutenant, Ano ba talaga ang nangyari? wala akong nakita sa loob eh. Pero hula ko, baka nakilala niya ang Master Wang. Ang mortal na pagkatao ni Junior Xiao, kaya natakot. Siguro ganong ga. Senior sister, nung sinagip kita, ginamit ko yung invisibility spell. Pero minsan gumagana, minsan hindi. Bakit ganun? Ang invisibility spell, hindi ito perfecto. Ang mga may mataas na cultivation, madali lang nilang makikita. Para malinlang sila. Kailangan mo pang magsanay. Baguhan ka pa lang, huwag magmadali. Magsanay ka pa. Ah, ganun pala. Salamat, senior sister. Akala talaga nitong tanga, nagawa na niya ang invisibility spell. Oy MGA Departments, alert. Akala nitong tanga, nagawa na niya ang invisibility spell. Baka bigla niyang gamitin. Mag-ingat kayo. Huwag magpakita ng butas. Buti na lang madaling lokohin itong tanga. Oy Joe, kahapon, SI Second Young Master. Dahil walang nangyari kay Xiaoling Chen. Sobrang disappointed sa inyo. Sabi niya, dagdagan natin ang pressure. Ganito. Ipagawa Montag. Kay King Ya at Xiaoling Chen. Na mag-isa silang dalawa sa Spirit Spring ngayong gabi. Dagdagan natin ng dual cultivation scene sa Spirit Spring. Sabihin mo, para sa Cultivation Foundation. Ha? Hindi ba masyadong halata? Kagabi, nung bumalik si King Yao, iba na yung tingin niya kay Ling Chen. Mabutin ga kung iba. Gusto nating paniwalayin si Xiaoling Chen. Na siya yung chosen one. Para. Hindi na siya alis sa bundok at makakapaghintay siya para kay Second Young Master. Tama ba? Dual cultivation. Yun ang sabi ng direktor, wala akong magagawa. Hinyaw, kaya mo yan. Tapusin na natin agad ang scene. Bayaran mo ang pera. Hoy, Ed. Ikaw, Magandang gabi, magsisimula na ang palabas. Tara, King Ya. Mas cute pa ang ekspresyon, mas mahinhin pa. Tara, dahan-dahang ilagay ang kamay mo sa kanya. Dansyan. hoy, ate, talaga bang makakatulong ang dual cultivation para sa ating spiritual veins? Tigilan mo ang kakulitan.
Tara, hops, hops. Dagdagan ng 3 eyes, dagdagan ng 3 eyes. Marami PA, marami PA. Palakasin ang atmosfera. Ah, ano ba yan? Bakit ka nakatulala? Bumangon ka. Ate, natutusok ako ng hairpin mo. Manatili sa posisyon, Kinyaw. Huwag gagalaw ang kamay. Dahan-dahang ilagay ang kamay sa kanyang dantyan ayon sa script. Mag-focus. Huwag mag-distract. 8. Nanginginig ang kamay mo. Normal lang yan kapag pumapasok ang spiritual energy sa katawan. Ate, may golden light sa mga mata mo. Baka naman. Naka-breakthrough ka rin? Siyempre naman, ang dual cultivation ay nakakapagpa-improve ng cultivation. Malaking tulong ito para sa ating dalawa. Ay. Ang tanga naman nito, reflection lang yan ng spiritual spring. Ganun ba? Mukhang ang dual cultivation. Ang tunay na daan. Kingya. Oo, ngayon, gawin nating parang. Atmosphäre NG Breakthrough SA Dual Kultivation. Ate, kanino ka nagsasalita? Ito ay... Si Master, nagbibigay ng guidance sa pamamagitan ng voice transmission. Tungkol sa dual cultivation techniques. Ah, ganun pala. Si Master, talagang pinaghirapan niya. Ang aking cultivation. Hoy, Hindi mo ba sinabing seryosong dual cultivation ito? Ano BA, Laozhou? Ito ay artistic embellishment. Tingnan Montag. Ang ekspresyon ni Xiaoling Chen. Naniniwala talaga siya, kaya gawin na natin ng mabilis para matapos na. Dual cultivation. Dapat walang ibang iniisip. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? pero ate, ang bilis din ng tibok ng puso mo. Ito ay dahil sa pagpasok ng spiritual energy sa katawan ko. Aray, may ahas. Aray. Ayos lang, ayos lang. Senior sister, akala ko hindi ka natatakot. Natatakot ako baka magkaroon ka ng key deviation. Senior sister, punasan mo muna. Ikaw, kagabi wala ka bang na-realize? Meron. Anong na-realize mo? Nalaman kong kapag sabay tayong nag-cultivate, nagiging mas maamo ang spiritual energy. Sa susunod, huwag kang masyadong magsalita ng kung ano-ano. Ang mga cultivator ay hindi nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Nakuha ko na, senior sister. Master. King Ya A. Maganda ang epekto ng dual cultivation kagabi ay. Tingnan mo ang itsura niyong Master Chiao. Parang glow talaga. Totoo nga. Pareho ang pakiramdam ng disipo. Ang pagdaloy ng spiritual energy. Parang 3 beses na mas mabilis kaysa dati. You! Master, matapos ang dual cultivation kagabi. May bagong pag-unawa ang disipo sa cultivation. Maaari bang humingi ng pahintulot sa Master? Bukas ang Pavilion. Susunod ang disipo. Ng ilang cultivation techniques para pag-aralan. Scripture Pavilion. Wala SA Script 2. Saan ako kukuha ng Scripture Pavilion? Ito. Mag-cultivate ka muna. Dapat isa-isa ang hakbang. Ang pinakamalaking bawal ay ang maging mapag-ambisyon. Ang bagay sa Scripture Pavilion. Hintayin Montag muna na. Mas tumaas pa ang cultivation base mo. Master. Baka wala talagang scripture pavilion ang ating sect. Pero sabi sa libro, ang mga legitimate na sect ay may scripture pavilion. Pero mula nang sumali ako sa sect, hindi ko pa ito nakikita. Meron.
Ang Scripture Pavilion ng ating sect ay napakalaki at kahanga-hanga, nagpapakita ng kapangyarihan at karangalan. Ang laman ng ating Scripture Pavilion ay ang pinakamataas na cultivation techniques sa mundo. Hindi pwedeng buksan sa mga low-level na disciple, baka magkaroon ng key deviation. Hoy matanda, huwag kang magsinungaling. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking scripture pavilion? Sasabog ang budget natin. Kailangan matapos ang scripture pavilion sa loob ng 3 araw. Alam mo ba kung magkano ang gagastusin sa set design? Anong magagawa ko? Sabi ng batang ito, nagbabasa siya ng nobela. Sabi sa nobela, peke ang lahat ng sektang walang library. Anong magagawa ko, kundi sundin ang sinasabi niya? Nandiyan pa ang second young master. 3,050,000 na lang ang natitira. Nasayang lahat. Gumamit ng foam board para sa bookshelf. These light strip bilang spiritual patterns. Tapos ilagay ang mga lumang libro na binili sa pinduoduo. Si. Pwede na. Gamitin natin itong wooden sword bilang guardian sword ng library. Itali ang lahat in Gisworthassel. Kung tanungin ni Xiaoling Chen, sabihin mo na ang espada ay naglalaman ng dragon at fish energy. Pwede ito. Tignan ninyong lahat na maayos ang pagkakalagay. Dapat maayos lahat. Ingat kayo at baka mabali. Direct, ang foam board bookshelf, hindi sapat ang load capacity. Kahapon lang itinayo, yung third level, bumagsak na. Gamitan mo ng transparent tape. Wala akong Ang Xiaoling. hindi niya mapapansin. Ang 3 milyon ng second young master, 300 na lang ang natitira. Pero kulang pa ng 10,000 para sa materials ng set. Bakit ang bilis maubos? Lahat. Una, tapusin ninyo ang library. Kung kulang ang pera, Magluluan ako. Enga kapatid. kahit ano ang mangyari. Ngayong araw na ito, gawin ninyong maganda ang eksena. Sej, simulan na. Senior sister, sa tingin mo, posible bang peke ang ating sect? Pek, paano naman? Bakit bigla mong naisip yan? Dahil ang tunay na sect, dapat may sariling library. Ilang beses ko nang tinanong ang master, palagi siyang umiiwas. Kaya nagdududa ako. Junior brother, huwag kang mag-alala, ang library ng ating sect ay talagang umiiral tulad ko paminsan-minsan. Nagduduti doon. Pero ang kahalagahan ng library, higit pa sa iniisip mo, kaya hindi ito ipinapakita. Kung gayon, ang library na ito, saan ba ito itinago? Junior o junior, ang lugar na ito ay napakahalaga, hindi basta-basta maaaring malaman ng iba. Kung wala ang mapa, talagang hindi ito mahahanap. Mapa. Ako ngayon ay pupunta sa Tibetan Scripture Pavilion para magbantay. Huwag mong isipin na magnanakaw ng mapa ha. Huwag mo ring isipin na gumamit ng invisibility spell para makalusot sa bantay, at lalong huwag mong isipin na magnakaw sa Tibetan Scripture Pavilion sa ikatlong palapag, pangalawang shelf mula sa kaliwa. Ang pinakaloob na forbidden technique Jade Slip ay Senior sister, nasaan ang mapa ko? Baka naiwan sa bahay. Hindi ko dinala, kailangan kong hanapin. senior sister. Hala, senior sister, ikaw. Ito ay ang mapa ng Tibetan Scripture Pavilion.
Ay, direct, dumating na si Xiao Lingchen. Bilis, bilis, patayin ang ilaw. Lahat. Sundin ang script, tandaan ha. Disperse. Tama nga si senior sister, noong nakaraan ay walang laman. Talagang kailangan ng treasure map para mahanap ang Tibetan Scripture Pavilion, pero paano ako makakalusot sa mga bantay? Huwag mo ring isipin na gumamit ng invisibility spell para makalusot sa bantay, at lalong huwag mong isipin na magnakaw sa Tibetan Scripture Pavilion sa ikatlong palapag, pangalawang shelf mula sa kaliwa. Ang pinakaloob na forbidden technique Jade Slip. Gagamit ba ako ng invisibility spell para makapasok? Pero paano kung mahuli ako? Pero matagal na akong nag-aaral ng Immortal Cultivation, wala pa ring progreso. Kailangan kong mabilis na maabot ang Nascent Soul Realm para mailigtas ang aking ama. Bahala na, mamaya na lang ako magpakumbaba sa Master. Invisible Spirit Step. Ay. Akala talaga ng batang ito na natutunan na niya ang Invisible Spirit Step. Mamaya, mag-ingat kayo, huwag magkamali sa gitna. Maglagay ng mga hadlang, tandaan, ang mga hirap at pagsubok. Ang nagpapakatotoo sa mga secret manual. Sino ang naglakas loob na pumasok sa aming Tsuanyuan Sex Tibetan Scripture Pavilion? Walang ta? Baka nagkamali lang ako ng perception. Ay, Ano ba? Tu nahuli ako. Ay. Bilis, bilis, bilis. Hoy, Kingya. lumabas ka at tulungan mo siya. Sige na. Senior Sister. Tama nga si Senior Sister, siya ang isa sa mga bantay sa Tibetan Scripture Pavilion, hindi kailangan kong magtago agad. Ay, ang lakas, aray. Elder, bakit ka nagpapanik? Hangin lang pala. Grabe, ang lakas pala ng munting to. Hinila lang ako. Baksak agad. Aray, ang sakit. Eh di ba nag-gym ka naman? Mas mahina ka pa sa isang binatilyo. Hoy, hindi Tingnan mo, payat na payat, ang galing pala ng katawan. Mas maganda pa sa GYM coach ko. Sige na, gawin mo na lang trabaho mo. Aakyat ako para magsiyasat. At huwag mo nang isiping pumasok sa Forbidden Library. Ikalawang shelf mula kaliwa, third floor. Yung pinakaloob na jade slip ng bawal na technique. Forbidden Library, third floor. Ikalawang shelf mula kaliwa. Ayon. Ito na. Teitsuki Absorption Art. Ayon sa Teitsu Cultivation Records. Kapag natutuhan ko to, magiging Nascent Soul agad ako. Para makababa na ako at mailigtas si Papa. Mukhang seryoso naman sa pagsasanay. HMP. Kung hindi ko lang alam na itong sinasabi niyang sikreto, ay galing lang sa murang online shop, AME. Akala mo talaga nag-aaral ng totoong kultivasyon. Bahala siya. Dahil naman niya matututuhan yan. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang pagpasok niya sa bawal na lugar para parusahan. Papunta siya sa likod ng bundok, magmumuni-muni ng 10 taon. Pagbaba niya, matagal nang. Nakamit ni second yang master ang Xiao Group. HMP. Tatlong araw na siyang ganito ang posisyon. Walang kain, walang inom. Baka naman mamatay to sa gutom. Inyaw, baka pwede mo siyang bigyan ng pagkain? Sige, sabihin mo rin sa kanya, nitong 3 araw. Kita naman natin siya. DIBA?
Ano? To? Ha? Baka naman. Baka naman itong binili sa murang online shop. Itong Tai Su Sword Art. Na-master na niya? Imposible. Lindol. Lindol talaga yan. Napanood ko sa weather forecast. May maliliit na lindol ngayong mga araw. E paano mo naman ipapaliwanag to? Ayan, tama ako. DIBA? Mukhang. Nagtagumpay ako, nasensol na ako. Makabababa na ako para iligtas si Papa. Nahihilo na sa gutom. Tulungan niyo siya. Sabi ko na, walang ganoong kakaiba sa mundo na. Pangyayari. Ay naku. Junior, halika. Junior, nagising ka na rin. Kung hindi ka pa nagigising, tatawagan na sana namin ang ospital. Ibig kong sabihin, gagamitin na sana namin ang aming mahika para iligtas ka. Anong nangyari sa akin? Pumasok ka sa ipinagbabawal na lugar at nag-aral ng ipinagbabawal na sining na sinumpa ng dakilang daan. Kung hindi dumating ang iyong senior na babae ng maaga, patay ka na sana. Malina ka nagutom pa lang at nawala ng malay. Para takutin siya. Bakit kailangang sabihin ng sobrang seryoso? Nawalan ako ng malay. Sinumpa ng dakilang daan? Pero paano ko naalala na matagumpay na akong nag-practice? At umabot na sa Yuanying. Baka akala ng batang ito na talagang nagtagumpay siya sa pagsasanay? Kung ganoon, medyo okay din. Kahit papaano, hindi na sayang ang pagpasok mo sa Forbidden Library. Master, Senior. Ngayon, nararamdaman kong may nararamdaman akong spiritual energy. Kung ganito ang bilis, malapit na ba akong maging immortal? At makakababa na ng bundok para iligtas ang tatay ko. Basta't magsisikap ka sa pagsasanay, balang araw, ay makakaakyat ka na. Yung Xiao Junior, wala ka bang napapansing kakaiba? 3 araw ka na. Kakaiba? Wala naman, pakiramdam ko ayos na ayos ako. Sobrang lakas ng pakiramdam. Ano ba? Yitset, wala. Baka nag-iisip lang ako ng masyado. Sobrang lakas ng pakiramdam mo dahil sa mabilis mong pagunlad. Ang spiritual energy ay nagbabago sa iyong mga internal organs. Mukhang talagang mataas ang iyong talento sa pagiging immortal. Talaga ba, Master? Kung ganon, ngayon, malapit na ba akong makababa ng bundok? Bumaba ng bundok? Gusto mong bumaba ng bundok? Nagpraktis ako para iligtas ang tatay ko. Ngayong nagtagumpay na ako sa pagsasanay, natural na bababa ako. Pigilan siya. Anak, kailangan mong malaman, ang mga teknik ay walang hanggan, ang pag-aral ay walang katapusan. Ang pagtaas ng iyong realm ay hindi sapat. Hindi mo maliligtas ang iyong ama. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang Juchan Sword Art. Kung magagawa mong matutunan ito, magagawa mong patatagin ang spiritual energy sa loob mo. At posible na mailigtas mo ang iyong ama. Jushan Sword Art. Ang lakas ng dating ng pangalan. Master, kung matutunan ko ito, magtatagumpay na ba ako at aabot sa Rook ng Immortal Path? Haha. Gayunpaman, ang 9 na araw na swordsmanship na ito ay hindi madaling matutunan. 10 taon para sa pagsisimula, 100 taon para sa maliit na tagumpay ay karaniwan. Ngunit kung matutunan mo ang swordsmanship na ito, hindi lamang maililigtas ang iyong ama, kundi maaari ka ring umabot sa rurok ng daigdig ng mga immortal. Madali lang ito. Ang galing naman. Guro, gusto kong matuto, turuan mo ako agad. Magaling nga, pero hindi mo ito matututunan. Dahil gawa-gawa ko lang ito, sige subukan mo. Isang pag-aral, isang hindi makapagsalita. Guro, turuan mo na ako. Isang bises lang kita tuturuan, kung matututunan mo o hindi. At kung gaano kalayo ang iyong mararating, ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Tai Chi ay nahahati, 2 aspeto ay lumitaw, 4 na simbolo ay umikot, 8 trigram ay sumusuporta. Tunog ng gintong sandata, pahalang na Jedi Sword, pinuputol ang primordial chaos, nagulat na paglipat. Pag-ikot ng kalangitan, pagbagsak ng mga bituin, realidad at ilusyon ay nagkakaisa, anyo ng batas ay nagkakabuo. Ayon sa Taik Suxianlu, pahina 78, pang-4 na linya. Tanging ang makalangit na kakayahan ang maaaring magsalita at mangyari agad. Ano na ba ang antas ng kakayahan ng guro? Naalala mo na ba? Magsanay ka ng mabuti.
Ang lihim ng langit ay hindi dapat ibunyag. Naku, senior sister, bakit ang lamig ng kamay mo? Malaki ba ang nagamit mong lakas nung sinagip mo ako? Ang tubig ng spiritual spring ay nabasag ng iyong swordsmanship. Kasalanan ko, nagambala ako, muntik ko nang makita ang lihim ng langit. Sisikapin kong magsanay ng mabuti. Magandang ugali, tandaan, sa pag-aaral. Ang mahalaga ay pagtutuon ng pansin. Inyaw, dalhin mo na ang iyong junior brother. Magpalit ng damit. Tara na, halika. Guro, Anong ginagawa mo? Ayaf Montag na BA? Kung may ganitong kalokohan ulit, Lumayas ka. pasensya, may sira ang remote control ko. Papalitan ka una agad. Bilisan Montag. Naku, ang logon gayon. Kung makikita niya, mabubuko tayo. Naku, ano BA ang tako Montag? Direk? Nayayos ko na bilang lihim ng langit, naniniwala naman ang tangang ito. Pero hindi ito magtatagal, sa bandang huli mabubuko rin tayo. Direk. Anong gagawin natin? Tawagan natin ang second yung master, dagdagan ng eksena. Maganda. Gagawa tayo ng isang eksena, mga demonyong kulto na sasalakay sa immortal sect. Oy, Second Young Master. Hindi tweede. Naku, tiyan ka o. hindi ko na kaya, ilang araw pa lang simula nang mag-umpisa tayo. Paulit-ulit ang problema, sa tingin ko hindi magtatagal. Tiyak na mabubuko tayo. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating gumawa ng matinding bagay. Atake ng mga demonyo sa bundok. Mas maganda kung may ilang special actors. Oo. Dapat magaling ang acting. Pangalawang Ginoo, walang problema sa budget, diba? Walang problema. Segs, ito na ang desisyon natin. Direk, ano sabi NG boss? Sumang-ayon na ang boss. Hahaha, oo, kunin ang ganda. Darating na bukas ang mga bagong special actors. Mabilisang paghahanda sa lahat ng departamento. Malaking eksena bukas. Si, ta. Pasok. Pangalawang Ginoo, maraming malalaking shareholders ang Chiao Group. Ayaw nilang ibigay ang kanilang shares. Naghihintay sila sa pagbalik ng panganay na Ginoo. Mukhang kailangan pa natin ng oras. Kung gayon, bilisan ninyo ang ayon sa hiling ng Derek. Padalhan mo siya ng 500,000. Nga pala, humanap ka ng ilang. Magaling sa acting, dapat talagang magaling sa acting. Huwag mong hayaang malaman ng kapatid kong tanga ang kahinaan. Bilisan Montag. Naiintindihan ko na pangalawang Ginoo. Tatawag na ako. Kuya. Talaga bang epektibo ang ating sinasanay na devouring demon technique? Ang tagal na nating nagsasanay. Bakit wala akong nararamdamang spiritual energy? Ano BA ang alam Montag? Nasa simula PA lang tayo. Ang mga sinaunang demon cultivators, madalas silang gumamit ng isang lungsod ng tao para gawing 10,000 souls banner. Gayon ay end times na, wala ng spiritual energy. Ang paggawa ng 10,000 souls banner gamit ang buhay na tao, illegal. Hindi lang basta mahirap, ipagpatuloy mo ang pagsasanay. Tama. Mahirap makuha ng kuya ang ancient texts na ito, at pinakalooban pa tayo ng immortal opportunity. Ibinahagi niya sa atin, dapat kang matuwa. Sanayin. Ay, kuya, toto pala ang immortal kultivasyon. Nakita ko mismo ang isang tao na lumilipad gamit ang espadang ito. Isama mo ako, sumama ka sa akin. Hoy, kuya, tingnan mo, may cloud condensation sa itaas ng spiritual spring. Spiritual energy vortex, katulad na nakalawan sa ancient text, sa orthodox immortal sects. Speed gathering formation, Paihong Paeho. Pupunta ako. Kuya, sa hangin. May amoy NG gatas, spiritual energy. Ito na talaga ang legendary na spiritual energy. Tara, agawin natin ang blessed land na ito. Gamitin ang dugo ng immortal cultivators. Para SA Devouring Demon Technique. Makakapag-foundation na tayo ngayong gabi. Nasaan na ang mga extra? Mag-ayos, bilisan nyo para sa mga disipulo ng demonic cult.
Lagyan na mukhang multo. Tandaan, gusto ko yung may 7 bahid ng pagkamalamig, 4 na bahid ng pagkarebelde, at 3 bahid ng walang pakialam. Ilabas nyo yung aura ng isang mapang-akit at mapanghamong kontrabida. Hui. Director, tingnan Montag. May 4 na taong umaakyat sa paanan ng bundok. Hala. Siguro yung mga special guest na hinanap ni Second yung master para sa atin. Uy, tignan Montag. Director, tingnan mo yung suot nila. Wow, ang ganda kumpara sa atin. Ano ba akala Montag? Mga professional na extra yan na hinanap ni Second yung master sa Hindian. Ang galing talaga. Atensyon lahat NG departments. Kukunan natin yung wire work si ni Senior Sister Kingya. Yung laban niya sa mga demonyo. Lao Zhao, bumaba ka at salubungin mo sila. Okay. Hoy, nasiraan yung boss sa daan. Hindi kami makakarating ngayon. I just nayo yung schedule. Ipagpaliban muna natin yung sine ng pagsalakay ng demonic cult bukas. Kayo ba yung reinforcements na pinadala ni Second Young Master? Sundin niyo ako. Inantay na lang kayo. Kingya, dalhin mo agad si Xiaoling Chen sa training grounds. Nandito na yung MGA Extra. Junior, gising na. Tigilan mo na yung pagme-meditate. Umaatake yung mga evil cultivators ng demonican. Ano? Nasaan si Master? Nakikipaglaban si Master sa mga evil cultivators. Tara na. Tara. Bilis, bilis. Naghihintay na yung mga tao dito. Ano ba? Andito ako para agawin yung Spirit Spring. Tigil Montag yung daldal Montag. Mamaya, Pagpasok mo, alon ka agad sa Spirit Spring habang sumisigaw na. ibigay niyo yung Spirit Vein Essence. Alam Montag na? Tingnan Montag. Nagtitraining yung mga disipulo natin sa swordplay. Mamaya, sasalakay kayo at lalaban. Ikaw, tatakbo ka roon. Tapos lalaban ka habang sumisigaw ng, wakasan ang mga immortal at daoy. Narinig Montag? Ay naku, nalaman niya yung plano nating sumalakay ngayong gabi. Boss, ano gagawin natin gayon? Ang dami nila, kaya ba natin? Wala pa tayong naipon na spiritual energy. Bahala na. Tingnan muna natin yung sitwasyon. Siege. Atensyon lahat NG Actors. MGA Departments. Demonic Cult attacks the Immortal Mountain. Tatlo, Dalava, Action. Demonic cultivators attack the mountain. Props. Props, dapat may immortal magic effects na. Props, Dalava. Nakita na be? Iyon ang dakilang pagsupil sa mga Diyos ng ating sekta. May butas doon, pagkatapos ay doon kayo dadaan. Pagkatapos, isigaw ninyo, ibigay ang espiritu ng linya na espiritu, at hindi kayo papatayin. Naiintindihan ba? Nakalkula na ang ruta ng pag-atake, Panginoon ng pinto ng mga Diyos. Ila matagal na niyang nakikita ang lihim ng langit. Zugot. Bakit biglang dumating ang naparating makukulang? Kapatid, wala nang oras para magpaliwanag. Mahina pa ang iyong kakayahan. Nakasimula ka lang sa daan ng mga Diyos. Hindi pa sapat para labanan. Dito ka na lang maghintay. Panoorin mo ang ate mo. Kung paano harapin ang kaaway, tingnan mong mabuti. Tol, oras na para nguyain ang blood pack, Siege. Ito ang salamangka ng pagbabalik sa katawan. Mga estudyante ng kulto. Ang target ninyo ay ang banal na balon. Mga estudyante ng tama. Huwag talagang lumaban. Huwag talagang lumaban. Huwag talagang lumaban. Naku. Ang matandang ito ay isang elder ng pinto ng mga Diyos. Nagpaplano ng estratehiya. Nag-ayos ng mga sundalo. Ang sinabi niyang wire ay tiyak na isang nawalang sining ng pagsupil sa espiritu. Na makakapagmaniho ng mga estudyante para lumipad. Kuya, lahat sila ay nakakalipad. May isa pang naputulan ng braso. Pero nakakalaban pa rin. Ito, ang tunay na pinto ng mga Diyos. Ang walang kamatayang katawan, wala tayong kahit kaunting espiritu. Talagang hindi natin sila kayang talunin. Nakita Montag ba? Iyon ang banal na dalaga ng ating sekta. Ikaw ang target mo. Ikaw, labanan mo siya, ha? Ako? Bilisan Montag. Ha? Ate, mag-ingat ka. Walang hiyak ang hangin, sinaktan mo ang ate ko. Nagava ka o. Ang banal na dalaga ng pinto ng mga Diyos, nasugatan ko ng isang sable. Baka ako pala ay isang henyo sa pagsasanay? Ito ang hinahanap kong beteanong artista. Nakita Montag ba?
Ang mga mikroekspresyon ng apat na espesyal na artista ay talagang kamangha-mangha. Lalo na ang pinuno, ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. At takot, talagang pinakamahusay sa mga kontrabida. Hoy hoy hoy! Ano ba ang nangyayari? Hindi mo ba nabasa ang script? Dapat ngayon ay para isang sabi niya ay masira ang lahat ng paan at kayo ay mapapaatras. Para mas lalong maging totoo ang kanyang paggana. Ang iyong pangkukulam ay walang epekto sa akin. Ngayon, gagamitin ko ito. Para patunayan ang aking dakilang daan. Pisikal, narito na ang pangunahing eksena, wire-wire. Siguraduhin kontrolado ito mamaya. Gamitin ang siyam na langit na sable. Naghihiwalay ang Tai Chai, lumalabas ang Liang Yi. Naghihiwalay ang Tai Chai, lumalabas ang Liang Yi. Nagpapanggap kang multo, handa ka nang mamatay. Anong ginagawa ng wire? Hilahin mo na. Nasaan ang wire, Direk? Hindi ko kasalanan ito. Natigil ang wire, ayusin mo na. Ziege. Anong sinasabi mo sa akin? Naghihiwalay ang Tai Chai. Lumalabas ang Liang Yi, aray. Swordsmanship pale ito. Nasakop ang espada ko. Ay, aray. Kaninong tauhan ito? Mas malakas pa sa scientist. Hindi ko inakalan sa ganitong kritikal na sandali. Tunay kong nagawa ito. Jushin's word technique. Eri. Naku, ang galing ng acting. Naku, mas magaling pa sa mga veteranong artista sa Hengdian. Naku, parang tunay na. Kinokontrol ni Xiao Lingchen. Ang espada niya. Naku. Immortal, kahabagan ninyo kami. Immortal, kami bulag at hindi nakakilala sa inyo. Kayo'y mabait at mapagpatawad. Patawarin ninyo kami. Nagsisisi na kami at hindi nagagawa ng masama. Oo, Immortal. Nalin lang kami in Devouring Demon Technique. Kaya nagawa namin ito. Tanggapin ninyo kami. Susunod kami sa inyo. Kahit maging alipin pa kami. Direk, okay na. Bakit nagdadagdag ng eksena ang apat na extra? Wala ito sa script. Pero, isa lang akong ordinaryong disipo, ako. Bakit Montag ako tinitignan? Wala ito sa script. Kung tunay kayong nagsisisi, manumpa kayo. Mula ngayon, huwag sasaktan ng inosente, huwag mag-practice ng masamang teknik. Kaya nyo ba? Nanan umpa kami es alangi. Kung gumawa pa kami ng masama, gamitin ang sariling espada. Naputulin ang sarili sa 18 piraso. Immortal, may pangalan na kami. Tatawagin na kaming 4 guardians ng Chuanyu sect. Sisiguraduhing malinis ang inyong spiritual spring. HMP. Hoy Direk, tingnan Montag. Si Xiao Lingchen na ito. Tunay ngang may mga disipulo na, hindi ito ang plano. Sobra na ang artista, isang extra ay 300. Apat na extra ay 1,200. 3 araw ay 3,600. Itong bulok na script, itutuloy pa ba? Magpapautang na lang ako sa online. Huwag magmadali, Derek. Huwag magmadali, ayan. Baka hindi ito masamang bagay. Ang galing NG apat na special actors na. Parang tutu. Kung mapapanatili natin sila, hindi na tayo matatakot na mabuko. Ay, may punto ka. Alam ko na, Direk, may natanggap akong balita. Yung apat na special actors na hinanap ni Second Young Master para sa demonic cultivator role. Nasiraan yung sasakyan nila sa daan. Hindi sila makakarating ngayon, o... Ha, Naziran? Sino itong apat na to? Multo ba ito? Ayoko na. Kayan ga. Kayong lahat ay naniniwala lang sa isang tinatawag na Demonic Cultivation Manual. Para mag-cultivate, tapos kayo pala ay tunay na demonic cultivators. Kahit na gusto naming matuto ng Demonic Cultivation Techniques. Pero ilang taon na kaming nag-practice. Ni isang pirasong spiritual energy ay hindi namin naramdaman, buti na lang. Nakita namin ang totoong Immortal Master. Immortal Master, so hindi kayo actors. Actors? Hindi. E paano kayo napunta dito? Ito. Ito yung kahoy na espada, nung ako ay nakikipag-ugnayan sa spiritual energy ng kalikasan. Bigla kong nakita mula sa bundok na ito. Isang kahoy na espada na lumilipad. Kaya sigurado ako, may immortal opportunity dito.
Kaya nga, kaming magkakapatid ay sinakop itong lugar para magamit ang spiritual energy dito para mag-cultivate. Pero hindi namin inakala, ang cultivation ninyo ay napakataas pala. Hindi ba ito yung kahoy na espada na ginamit ni Sir Olinshen para matuto? Ng sword flight technique. Talagang nagtagumpay. Hilahin. Tingnan mo, nagtagumpay ka. May talent ka talaga. Huwag mong susukuan ang sarili mo. Tara, estudyante, naghanda ko ng spiritual rice para sa'yo. Salamat po, Master. Senior sister, sila po. Nung araw na natapos ninyong mag-practice ng sword flight technique, nawala itong espada. Akala ko may staff na nawalan lang. Baka naman ito ay... Nung nakita ninyong lumilipad itong espada sa kalangitan, nakita ba ninyo kung may wire na nakakabit dito? Wire? Ano yun? Ay hindi alam, pa ang lubid na nakakabit sa espada. Nakita ba? Wala walang nakakabit sa espada na ito. Lumipad ito ng kusa sa tabi ko. Kung ganong pala. Ah, ganun pala. Naiintindihan ko na, ate. Mabuti naman kung naintindihan mo. Kanina, ikaw lang mag-isa. Paano mo napalayas yung maming tao? Ayun, ginawa ko lang yung inuro sa akin ni Master, yung mga spells. Una, ginamit ko yung invisibility spell, ako. Naglakad ako ng mayabang papasok, tapos ginamit ko yung soul splitting slash, hinabol ko yung leader ng Hegwan sect. Nagtipon-tipon sila para salakayin ako. Ginamit pa nila yung magic tool na nagdisgis bilang kotse para bantayin ako. Pero ako lang mag-isa, tinalo ko silang lahat. Hindi kaya, nung araw na yun, pagkatapos ninyong mag-practice ng sword flight, nawala na lang bigla yung espada? Akala ko kung sinong staff lang. Nawala lang ng hindi sinasadya. Hindi kaya. Naku, talagang invisibility spell pala ang ginamit. Nagko-cultivate talaga siya. Aray. Master Egg, anong ginagawa ninyo? Hindi ka ba kaibigan ni Master? Bakit ka nandito? Bakit niyo ako tinititigan ng ganyan? Young Master Xiao Xiao. Pwede Montag bang gamitin ulit yung spell para paliparin yung espada? Hindi ako gumalaw. Yung espada mismo ang lumipad. Hindi ito special effects. Master, paano mo ito nagawa? Sinhau Film at Television Props. Walang duda. Ilang araw lang nakalipas, marker ang ginamit. Ang authentic. Ginamit namin ang gatas at LED lights para magpakita ng totoong spiritual vein. Yung 3 milyon ng second young master. Nakahanap ng totoong immortal. Direkt. Nandito na lahat. Kaya, yung creamy white ng spiritual spring. Ah, Pasensya na, nilin lang namin kayo. Actually, nahulaan ko na ito noon pa, nung una akong umakyat ng bundok. Nung nakita ko yung mga kakaibang bagay dito, talagang nagduda ako. Kung totoo ba talaga ang cultivation, pero tuwing nagtitrain ako, ramdam ko talaga yung presence ng spiritual energy. Hanggang sa sandaling iyon, sa scripture pavilion, nakita ko foam board bookshelf. Bakit mo pa kami sinabayan sa acting? Kasi dito lang,
Ako talaga nakakapag-relax. Ayon sa Taik Suksiuk Sianlu, nag-aaral pa rin ako. Itinuro sa akin ng ate ko ang mga teknik ng espada, kahit na peke, pero nung itinuro niya sa akin, sobrang seryoso talaga siya. Lao Zhao, may utang pa sa akin ang pangalawang ginoo. 2,500,000. Wala na, siege na, siege na. Huwag ka nang umiyak. Ano ba yung pera? Wedding venue? Yung pera? Baby, gastusin Montag tapos kumita ka ulit, DIBA? Pwede bang mag-isip ka ng iba? Tayo, nakapag-produce tayo ng tunay na immortal. Nakalilipat, wush wush, tunay na immortal yun. Iyak nang iyak lang ala Montag. Oon ga, Lao Ju. Nakapag-produce tayo ng isang immortal. Lao Ju. Na-record natin yung buong proseso, di ba? Nandiyan? Mabuti naman. Pag siya naging immortal emperor balang araw. Eddie Teo na young production team ing Immortal Emperor debut. Lao Ju, DIBA tayo magiging sobrang sikat? Ahahahaha. Ngayon, may problema tayo. Paano natin i-explain kay pangalawang ginoo yung nangyari? Explain. Nag-shoot ako ng pelikula. Kanino ako mag-explain? Immortal Emperor Alam MO, nakagawa ako ng dokumentay ng Immortal Emperor. Sa buong mundo, sino pa ang mas magaling sa akin? Explain pa, umalis ka. Tinatawag pa akong master ng immortal. Pagkatapos ng ilang araw, baka tawagin na akong Bienan, explain pa? Tanga. Ay ang ganda. Nung una kitang makita, akala ko tanga ka. Nung una kong makita ang ate, akala ko galing ka sa painting. Isang immortal na lumabas. Pero nalaman ko lang na tanga ka talaga. Kahit yung malaking unggoy group di mo makilala. Pero nung tinulungan ako ng ate, ang kinang ng mga mata niya, Ay, actually ako. Ahem. Xiao Ling Chen. Sinabi sa akin ng director, bukas ang pangalawang ginoo. Magkakaroon ng stockholders meeting. Master, bukas, baba ako ng bundok. Alam mo ang plano ni Xiao Mingsuan. Tinuring niya akong tanga. Kahit ang mga tanga ay alam na ang usok ng banal na bukal ay hindi magiging gatas na puti ng kusa. Derek, pwede bang baguhin ang ating palabas tungkol sa tunay at peking immortal na pinto? Si Ginoong Chiao, gaganap sa sarili niya, si Kinyaw, ay gaganap bilang banal na dalaga. Ako naman, ako ay gaganap bilang tagapagtanggol ako rin. Direct, Oy, bukas, kukunan natin ng eksena sa ospital. Huwag kalimutang dalhin ang drone. Oo, naiintindihan ka o. hoy, bukas, kukunan natin ng eksena ang immortal na emperador na nagliligtas sa ama, isang iconic na eksena. Sa totoo lang, gusto kong kuhanan ang pagpapakasal ng anak na babae ng matandang immortal. TSK. Sa panahong ito, unti-unti kong natatanggap ang buong kontrol sa Bong Chiao Corporation. Basta't matapos lang ang stock transfer meeting bukas. Kahit magising pa ang matandang ama ko at ang tangang kuya ko ay bumaba ng bundok, lahat ay magiging tapos na. Congratulations, pangalawang ginoo. Oo nga pala, kamusta na ang tanggang kuya ka o? Hindi siya lilitaw bukas, di ba? Kakatawag ko lang sa Derek, sabi niya normal lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, pangalawang ginoo, bukas ang tanga na yon. Ay siguradong nasa bundok pa rin at nagsasanay. Hindi siya lilitaw. Kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha.
Ang ganitong kanser ay walang gamot, kailangan lang humiga. At dahan-dahang mamatay sa People's Hospital. Dahan-dahang mamatay, walang pagbubuhos. Doktor, ngunit ang pasyenteng ito ay gumagaling, ito ay isang himala sa kasaysayan ng medisina. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ganito, hindi na siya muling magkakamalay. Hindi kaya niya. Binata, ano ang sinasabi Montag? Ang ganitong kondisyon, lahat ng doktor sa mundo ay walang magagawa. Bakit mo nasabing kaya niya? Kaya ko siyang pagalingin. Pakinggan niyo na lang siya dahil siya ay nag-aaral ng immortal cultivation. Ang medisina ay hindi biro, ang brainstem ng pasyente. Ay 0% na patay na, lumabas na kayo. Huwag niyong istorbohin ang pahinga ng pasyente. Jiangxing People's Hospital. Hoy, Doktor, ito ang pangunahing ginoo ng Chiao Corporation. Ayaf niyong gamutin. Ha. Mainte ka bukas NG Resignation letter Montag. ICAF. Okay lang doktor, hayaan mo siyang subukan. Anak siya ng pasyente. Hindi nasasaktan ito. Sige, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kapag may anumang kakaiba, agad kong pipigilan. Salamat. Huwag kang magpanggap, may hangganan din yan. May reaksyon ang brainwaves. Imposible, 2. Maliban kung magamit niya ang magnetic field. Nalaman ko, ginamit niya ang link si Easy. Ayon sa libro, nakakabukas ito ng Ren at Du meridians. Nagising na. Ling Chen. Tatay. Nagising ka na rin. Normal ang vision reaction. Bumalik ang muscle tension. Ito ang pinakamalaking himala sa kasaysayan ng medisina. Wow! Ganito lang kadali magpagamot? E di hindi na tayo mag-aral ng medisina. Emote, saan po ang inyong sect? Tumanggap pa ba kayo ng estudyante? Pakiusap, tanggapin niyo kami. Gusto rin naming maging immortal. Mga kasama. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagpunta. Ngayon, May ipapahayag ako dito. Isang malaking desisyon. NG Xiao Group. Ito ay ang paglilipat ng lahat ng shares ng aking kuya na si Xiao Lingchen. Sa pangalan ko, Ha? alam ko, baka ito ay hindi tama, maraming tito ang hindi makakaintindi. Pero naniniwala ako, pagkatapos ninyong panoorin ang video na ito, maintindihan ninyo ang ginawa ko. Lahat ng ginagawa ko. para sa kinabukasan ng Chiao Group. Panoorin ninyo. Ano? To? Ay naku. Ano nangyari? Ano? To? Nakita ninyo, ang aking kuya ay nag-training hanggang sa Nawala sa sarili. Ni hindi niya kilala ang sarili niyang ama, paano niya pamamahalaan ang grupo? Ngayon, ang pamilya ay walang leader, ang grupo natin ay walang pinuno. Bilang panganay ng Chiao family, nalulong siya sa mga bagay na ito. Kahihiyan. ang pamilya Chiao ay walang tagapagmana. Buti na lang. May pangalawang binata na namamahala. Sa mga aw na ito, ang pangalawang binata ay nagsumikap ng husto, kaya't naging matatag ang ating Chiao Group. Kaya naman, upang mas mahusay na pamunuan tayo, Patungo sa rurok ng tagumpay ang Chiao Group. narito ako upang humiling sa inyong lahat. Hayaan niyo akong pangalagaan ang lahat ng shares ng aking kuya na si Xiao Lingchen. Sumasang-ayon ako. Ang pangalawang binata ay may kakayahan sa kanyang murang edad. Ako rin ay sumasang-ayon. Kuya, bakit siya nandito? Kuya, anong drama ito? Hindi ba sinabi na ang tangang ito ay nasa bundok pa rin para mag-cultivate ngayon? Bakit siya bumaba? Kuya, bakit ka pa rin sumasama sa mga scammer na ito? Ito ba ang tinatawag mong tamang landas ng cultivation? Narinig ko na siya ay naglalaro ng role-playing sa bundok. At ginamit niya ang 3 milyon ng pangalawang binata. Kalokohan.
Tama. Ang 3 milyon ay kay Chiao Mingchuan, na sinadya para lokohin ang kanyang kuya, at ilayo sa Chiao Group. Para dito, siya ay umupa ng buong team namin, para gumawa ng immersive na cultivation scam, na espesyal para sa kanyang kuya. Ito, ang lahat ng transaction records. Ni Xiao Mingsuan. At ito, lahat ng ebidensya niya. Alam mong may cancer ang tatay natin. Pero sinadya mong ipagpaliban ang paggamot para makuha ang shares. Pangalawang binata, totoo ba ito? Maniwala ka sa kanya? Kasama niya ang produksyon team. Para siraan ako. Lahat ito ay peke. Peke ang lahat. P-Stern Tangina. Nag-cultivate ako dahil sa Taik Suksiuk Sianlu, na nagsabing ang Ling Sizai ay makakapagaling para iligtas ang tatay. Kahit peke, susubukan ko. Pero ikaw, takot kang magaling ko ang tatay, kaya ginulo mo ako ng scam. Pero itong, Kultivasyon na ito. Mga immortal, nakakita na ba kayo ng immortal? Siya ay isang tangang naloko ng cultivation. Tingnan nyo, Zan mo dyan, na binili sa Pinduoduo. Peke ang espada, pero totoo ang mahika. Sasabihin ko, ang espadang ito ay kusang lumilipad, naniniwala ka ba? Hala, lumilipad ang espada. Hala. Akala Montag beatanga rin ako? Ako. balang tali. Ang espada, talagang gumagalaw ng kusa. Alam ka una. Magnetic levitation. 2. Ikaw ang may gawa nito, direct, di ba? Pangalawang ginoo, wala nga akong remote control. Paano ko ito gagawin? Pangalawang ginoo. Tigilan Montag na yan. Ang kuya mo, talagang naging Diyos. Ako, hindi ito. Ito, alam ko na. Hologramm 2. May drone SE liga KO. DIBA, may drone talaga. Drone. Balang Zenze 2. Ito, ang kuya ko ba o talagang naging immortal? Ito ang kontrol sa ulan. Gusto mo subukan ng pangalawang kapatid, matikman ang ulan? Direct, patayin mo ang special effects. Galing sa tubo ang ulan. Tubo ang nag-spray. Tigil. Pasensya na, pangalawang ginoo. Limitado ang budget ng production. Ang ulan, galing lang sa kuya mo. Manual na mahika, no refund. Ha ha ha. Kahit may magika, terminal na ang sakit ni tatay. Kaya mo ba siyang buhayin? Paano mo nalaman na hindi siya makakapunta? Chairman, gising ka na. 3 taon kang koma, impossible. Ginamit ni Lin Chen ang spiritual finger. Para ako pagalingin at tinuruan pa ako ng kigong. Kahit jaising ka na, ano naman? Nasa akin na ang shares mo. Ginamit ang company seal mo. Pick! Ang totoong seal nandito. Noong nagpa-fake seal ka 3 taon na ang nakalilipas. Sinadya kong may gap sa stroke ng Chiao. Hindi mo napansin? Kahit may magic ka, ano naman? Maniniwala ba akong hindi ka tatablan ng Stungon? Zugod! Pangalawang kapatid, kahit kotse kayang durugin ko, stungon lang. Ano ang problema? Imposible. Paano naging totoong immortal? Akala Montag BA ang kuya Montag. Ay tanga? Pinili lang niya ang landas na. Hindi mo maintindihan. Tulad ng hindi mo maunawaan. Ang industriya ng pamilya Chiao. Hindi kailangan ng pagkalkula, kundi ng puso. Bilang magkapatid, hindi ko nakukunin ang shares. Pero ikaw, mag-surrender ka.
At bayaran ang ninakaw mong pondo. Ako. Ako'y sumusuko. Ako. Ako'y sumusuko simula ngayon. Si Xiaoming Chuan ay pansamantalang ititigil sa lahat ng tungkulin. Si Ling Chen ang magmamana bilang CEO ng grupo. Suportahan si Kuya, Dadming Chuan. Ayaw na kitang makita. Sa totoo lang, gusto kong itatag ang Swansu Gate Holding Group. Ang mga pangunahing negosyo ay kinabibilangan ng Lingguan Milk at pagsasanay sa pagiging immortal ng mga ordinaryong tao. At ang Flying Sword Logistics. Maligayang pagdating sa lahat na mag-invest. Gusto kong maging director ng film division. Gagawa tayo NG Diary of an Immortal Emperor. Ako, gusto kong mag-invest. At ako, gagastos ako ng 300 milyon para sa 1% na shares. Huwag magmadali, sumama kayo sa akin, magparehistro tayo, halika. Pag-usapan natin ang proyektong ito. Ha? Nga pala, ako at ang aking ama ay nagpapasalamat sa iyo. Para sa pagbabayad ng utang ng aming pamilya. Nararapat lang. Kung wala kayong mag-ama, hindi ako magiging matagumpay sa pagsasanay. Ngayon alam na ng buong mundo na ikaw ang Immortal Emperor. Paano mo pamamahalaan ang grupo? Gagamit muna ako ng 1,000-mile voice transmission para sa video conference. Tapos ipapadala ng aking 4 na estudyante ang mga package gamit ang Flying Sword Technique. Nga pala, gusto mo bang maging endorser ng grupo? Ako. Sino ang may gusto? Pero naisip ko na ang slogan para sa Lingkuan Milk. Tingnan mo ito, mag-invest ng 100,000. Libreng Flying Sword Technique tutorial, walang pagsisisi. Master, kailangan pa rin nating panatilihin ang klase ng grupo. Kuya, tingnan ninyo ang negosyo ng grupo. Kailangan bang ayusin? Ang Lingkuan Milk ay ilalabas sa susunod na linggo, uminom para lumakas ang resistensya. Huy, Nagkasundo ka na sa production team ng direktor para sa co-branded cultivation documentary. 100 milyong views, Lingkuan Dairies valuation tumaas ng 10 beses. Mabuti. Ling Chen. Natutunan ko na ang Flying Sword. Master, sa susunod, gumamit ka ng object control technique, huwag puro lakas. Mag-invest ako ng 300 milyon para itatag ang Swansu Gate Culture Company. Espesyal sa paggawa ng cultivation short films. Si Ju daran ang bida. Hindi ako magaling sa pag-arte. Okay lang, ikaw ang bahala sa pagpapatawa. Ako ang gaganap na diwata. Kuya, mali ako, patawarin Montag na ako. Dalawa ang pagpipilian mo. Pumunta sa bundok para sa pag-aaral ng pagiging immortal o maging endorser ng Lingkuan Milk, ang slogan ay uminom ng Lingkuan. Dahil sa masasamang kulto. Ako, pipiliin ko ang pag-aral ng pagiging immortal. Ang tuition fee ng pag-aaral ng pagiging immortal ay 3 milyon, ibabawas sa account mo. Sige, salamat kuya. Halika tingnan ninyo, promo price ng paggamit ng Flying Sword, 300. Uminom ng Lingkuan Milk, libreng anti-evil charm. Ang kita sa turismo ay lumampas na sa tradisyonal na negosyo ng grupo. Sigurado ka bang ituturo mo sa kanila ang briefing technique? Basic level lang. Ang pinakamahalaga sa pag-aaral ay ang malinis na isip. Halimbawa kagabi, nagpuyat ka sa panonood ng drama, nagulo ang pulse mo. Wala kang pakialam. Nasa Middle East ako, pinag-usapan ang Desert Lingkuan Project. Gusto nilang i-import ang ating Dri Ice Folk Technology. Tatay. Peke ang Lingkuan na yon. Hindi mahalaga kung totoo o hindi, ang mahalaga ay ang konsepto. Nga pala, kailan mo dadalhin si Kinyaw? Kumain sa ating bahay? Titingnan ko muna ang stock ng Lingkuan Milk. Ling Chen. Master, ano po? Ano sa tingin mo kay Kinyaw? Wala lang. Nagtatanong lang ako. Sa tingin ko si ate.
ay parang diwatang nahulog sa lupa. Peke Rinsia. Sa tingin ko, ang kabutihan ni ate. Sa akin ay tunay. Hay, dumating na. Huy, wow, kayo talaga, nakakapagpadala ng package gamit ang Flame Sword. Ito ay pagsubok sa landas ng Immortal. Ang tunay na Immortal na malaking unggoy ay dumaan din sa mga pagsubok. Tingnan nyo, nahulog ang immortal sa kanyang sword. Mag-o-order ako. Ang gatas na ito ay nakakapagpa-Immortal. Scan para download ang Immortal Express. First order less 30. Live ring Immortal souvenir postcard. Hahaha, bilis, bilis. Susunod, gagawin natin ang Immortal Etsamprotsi. Flying Sword Food Delivery. Immortal Wedding. Chairman, illegal ang Immortal Exam Proxy. DIBA? Ano ang kinatatakutan? Hayaan si Ling Chen na gumamit ng mahika para sa pagsusuri. Ganap na patas. Tulungan mo akong ipasa ito kay Senior Kinyaw. Salamat sa kanyang hair growth serum. Ang cultivation class ay nakaalala pa rin tungkol sa buhok. Ang hair, Lost Sword Technique na itinuro ni Judaran. Isang sesyon ng pagsasanay, isang buwig ng buhok ang nalalagas. Ako. Mga estudyante ng cultivation class, mag-ingat, hapon ay pag-aral ng fasting technique. Sinong magnanakaw ng merienda, bawas puntos. Inong Xiao, tanong ko lang, kailan may papatupad ang Spiritual Energy Power Project? Kailan ito matutupad? Unahin muna ang produksyon ng dry ice machine. Sa ngayon, ang spiritual spring milk ay kulang na kulang. Narinig ko na kaya mong mahulaan ang lindol. 3 araw mula ngayon, ulan sa Jiangsu. Ah, Sabi ng weather forecast. Hiring na Immortal, libreng pagkain at tirahan. Sahod 100K bawat buwan. Ang immortal ay narito na pala. tatay, narito tayo para sa cooperation agreement. At para maghanap ng trabaho, kailangan nating sumabay sa takbo ng panahon, patungo sa International. Alam Montag na pala ito, Peke. bakit hindi mo sinabi? At patuloy na nagpanggap kasama namin. Sa totoo lang. Noong una, hindi ko mahanap ang paraan para sumipsip ng spiritual energy. Ang inyong new light at gatas. Ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagtitipon ng spiritual energy. Talaga bang hindi ka galis sa amin? Ang kabutihan ng aking guro at senior sa buhay. Lahat ng maliliit na bagay nararamdaman ko. Kung wala kayo, hindi ako magiging successful sa cultivation. Paano ako magagalit sa iyo? Inong Zhao, may mga manonood na nakakita na ang spiritual energy ng spiritual spring ay gawa sa LED light at dry ice machine. Ito ba ay isang scam? Napakasyalo naman. Ang totoong Spiritual Spring. Hindi basta-basta nakikita ng mata. Tingnan mo ang pipeline. Diretso SA Underworld Connections. Ang dry ice machine ay spiritual energy humidifier. Ang LED light na ito ay Spiritual Energy Spectrometer. Noong una, ganito rin ang naging daan ng aming Immortal Emperor. Ang essence ng spiritual spring ay naniniwala ka o hindi. Hoy, bilisan ninyo, halika na lahat. Ang lalaki at babaeng ikakasal ay yuyukod sa langit at lupa. Halika, unang yukod sa Spiritual Energy Shield. Pangalawang yukod sa Spiritual Spring Milk. Pangatlong yukod. Sige na, ang dami mong sasa. Ang red packet ang tunay na daan. May fertility charm ang chocolate. Makikita ang resulta sa loob ng 3 buwan. Tatay, pulbos iyan ng banlangen. Okay lang, may spiritual energy ito, gamot sa lahat ng sakit. Ay naku. Punong guro, dumating na ang kasulatan ng inyong kasal. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Suportahan ninyo ang official TikTok account ng Chuan Yusek. Live streaming ngayong gabi para sa wedding night. Siege.
Mas komportable ang modernong damit, kanina muntik na akong tusukin ng hairpin. Okay lang. Sa susunod, magpapakasal tayo sa western style. Magsuot ako ng suit habang nag-flying sword. Sa tingin mo, may tao bang magiging immortal sa hinaharap? Baka. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga ay kasama ka sa mundong ito ay magiging ang ating sariling immortal na kapalaran. Bagong kasal, bumaba na para sa photoshoot. Bukas, trending na tayo.